Amen. Last Sunday, Pastor Rabal discussed to us the life counseling focus on family guidance for young ones. So na-learn nato igsuon na unsaon pag-guide sa tuang young ones, no? Last Sunday, og ang una, gratefulness how God created them. So ipa-show nato sa ilaha igsuon nga giunsa sila pag-create sa Ginoo. No, kailangan ma-appreciate nila ang creation na gihatag sa ila, ang pagbuhat kanila no nganha sa Ginoo. So ikaduha na learn nato value good character above all. No, ato ang i-guide ang ato ang kabatan-unan igsuon, no, ang ato ang mga anak, no, mga young ones, mga young people, and even naputay na learn ani igsoon isip adult, no, naputay na learn na kailangan day nato na ipakita ang good character unsay naata og makita sa tong anak igsuon og ma-impart nato sa ilaha igsuon. We need to teach what is right, no, badlungon gyud nato sila igsoon. Ikatulo na atong nasayran is submission to God. No, nga kailangan mo submit gyud nganha sa Ginoo. I-learn ato ang tudluan ng atong anak nga mo submit nganha sa Ginoo igsuon. No, kay arong mahimong hapsay ang ato ang pamilya pag naay submission sa Ginoo, nindot ang pamilya igsuon. And last 2 Sundays ago, Pastor Glenn teaches us multiplying leadership series lesson 6, loving people, the passion of discipleship. Una, we love because we are loved. Nahigugma daw ta igsuon tungod kay gihigugma ta. Gihigugma ta pag-una sa Ginoo. No, ikaduha, brotherly love is the mark of Christ's discipleship. No, brotherly love is the mark of discipleship. Kana day mahigugma ka sa imuhang isig kaingon igsuon sa imuhang kauban simbahan, brothers and sisters nimo sa balay, mark day na siya igsuon, no, sa usa ka disipulo ni Kristo. No, kanang mahigugma ka ba? No, sa imong isig kaingon. Ikatulo igsuon, faithfulness in preaching, in teaching. Na learn pud nato ni na in faithfulness in preaching and teaching maintains the passion of loving people. So day magpadayon ta ani igsuon, no, sa tuang faithfulness sa pag-share sa gospel, no, sa pag-teach sa mga tao surrounding us, mag-maintain din ni sa tuang passion sa paghigugma sa mga tao palibot sa tua mga igsuon. And today, we are still in our preaching series multiplying leadership. Lesson 7, og ang ato ang topic karon igsuon, the 3 major lessons from Joshua's leadership. Unsa may makutlo nato niato niini igsuon. So daghan kay klase-klase nga leader, no? Makita nato sa social media na leader nga maayo, na leader nga dili maayo, no? Na leader nga gusto lang na mahimong leader para mahimong sikat, na leader nga tikasan, no? Makita nato na igsuon, and natay mga unsa ana, natay mga kaila ana igsuon. Ug naay leader igsuon nga naa siya direction, naay vision, ug naa siya focus sa iyang ginabuhat igsuon. Ug right now, we will learn the kind of leadership sa life ni Joshua kauban ang Ginoo. Ang atong anchor verse makita siya sa Joshua 1:6-9. Before nato basahon ni igsuon, gikan sa Joshua 1:1-5, niana ang Ginoo niini kay Joshua. After the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, "Moses, my servant, is dead. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israel, across the Jordan River into the land I am giving them." So take note na to igsuon, the time has come. So grabe ang preparation ni Joshua ani. No, gi-prepare jud mag-ayo si Joshua sa pinaagi sa kinabuhi ni Moses. Grabe preparation sa Ginoo para kay Joshua ani igsuon, no, gimold jud pag-ayo. Tungod kay i-lead niya ang Israelites padulong ngadto sa promised land. Kung diin mao ang promise sa Ginoo kanila. No, I promise you what I promised Moses, wherever you set your foot, you will be on the land I have given you.
Ang promise sa Ginoo kay Joshua nga kung unsa ang promise niya kay Moses, tumanon gayud niya. Ug asa daw padulong ang tiil ni Joshua, asa padulong nga lugar ngo sa ilahang pagpadulong ngadto sa promised land, ihatag daw sa Ginoo kaniya. No, maskin pa moadto siya sa south, padulong siya sa north, sa east and sa west. Ihatag gayud ang kadaugan nga sa Ginoo. No one will be able to stand against you as long as you live, for I will be with you as I was with Moses. I will not fail you nor abandon you. In verse 6 igsoon, ang ato ang anchor verse. Let's read. Be strong and courageous, for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors I would give them. So gi-encourage sa Ginoo si Joshua nga maging makusganon, no? Maging makusganon o maging maisugon sa pag-lead. Ay siya ang mag-lead ngadto sa mga katawhan sa Dios padulong sa promised land. Verse 7. Be strong and be very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. So, gi-encourage na po sa Ginoo si Joshua igsuon. Ikaduha nga beses, be strong and courageous. And careful daw, i-obey ang instruction ni Moses. No, dili mo liko sa wala, dili mo lingi sa tuo, focus lang yun, unsay gi-instruct igsuon, and mahimo siyang successful sa tanan niyang pagabuhaton. In verse 8, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. So gi-command ni Lord si Joshua igsuon nga kailangan i-meditate ang pulong sa Dios day and night. O kailangan i-obey unsay naa nabutang didto igsuon. And mamahimo siyang prosperous and successful sa tanan niyang pagabuhaton. In verse 9, this is my command, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Ikatulong nga beses igsuon. Kung si Peter, pangutanan ni Jesus og ikatulo, Peter, do you love me? Kay Joshua, lahi. Encouragement ang gihatag ni Joshua, no? Diha sa Ginoo. And still kay Peter encouragement man pud to nga gigugman niya ang Ginoo. But kani kay Joshua is lahi pud ni siya. No, ikatulong nga beses igsuon giistorya sa Ginoo si Joshua, be strong and courageous. No? Og unsa may makutlo nato no sa kinabuhi ni Joshua igsoon? What are the major lesson from Joshua's leadership? Una, courage rooted in faith. Kaisog nga nakagamot sa pagtuo. Importante din ni igsuon sa usa ka leader. Dapat na kay kaisog na nakagamot diha sa pagtuo nganha sa pulong sa Dios. No? Kay importante siya igsuon kay ngano man sa usa ka leader daghan kaayog mga maagian same sa kinabuhi ni Joshua. In Joshua 1:9, this is my command, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Be strong and courageous. Mo na giingon sa Ginoo kay Joshua igsuon. Kailangan maglig-on, kailangan mag-isog. Ayaw gayud kahadlok og ayaw gayud kawalay paglaom. Nganong giingon ni sa Ginoo kay Joshua igsuon tungod kay si Joshua adunay difficult task. Dili lang siya murag i-guide lang nimo ang Israelites ngadto sa promised land. Naay difficult kaayo nga task si Joshua igsuon ang pag-lead sa taga-Israel ngadto sa promised land. Nganong difficult siya igsuon tungod kay ang gilid ni Moses ng mga tao, ilid usad ni Joshua. Unsa dining mga tawhana, Brad Carl? Kaning mga tawhana igsuon, kaning mga tao nga ilid ni Moses ani Joshua ngadto sa promised land, mao kining mga tao
ang dahilan nga wala nakasulod si Moses ngadto sa promised land. Igsoon, nga naman, tungod kay kaning mga tawhana, kining mga tao nga supakero, musukol sa ilang leader, kasabaan pagyud ang leader, yaw-yawan ang leader. Ingon ana igsoon, ingon ana ani ng mga tao mo na nga dili lang kay sayon ang unsa lisod kayo mo nag-encourage og balik-balik si Joshua sa Ginoo nga be strong and courageous kay mao din mga tawhana igsoon. Mao din ning i-lead niya ngadto sa promised land. No mga supakero, Moses, ingon sila nga Moses gutom na kay mamalik nami ngadto sa Ehipto. Gidala mi nimo diri aron diri mi slaughter, diri mi mamatay sa kagutom, tagaan sila mana gikan sa langit. Pag human nagyaw-yaw, kay sige lang sila burger. No, sige lang sa ikaon og pan dito sa wilderness. Gitagaan sila og meat, gitagaan sila quail. No, pugo, igsoon, gipadala sa Ginoo sila ha. Nagyaw-yaw na pud sila. Moses, wala nami mainom. Asa na ang tubig, mamatay nami sa kauhaw. Unsa naman ang Moses? Niya, gi-instruct si Moses sa Ginoo. Moses, adto dito sa dakong bato. Istorya ang bato nga water, comfort, tubig, gawas. Karong ka kay ang mga tao, sige mangyapugyaw-yaw kay Moses. Wala man siya lungi. Imagine na igsoon, og nag-lead kag mga tao ingon ana sa imuhang D group, or sa imong community, or sa inyong balay, or sa imuhang trabahoan. Imagine nimo na isa igsoon, sige gyaw-yaw sa imuha. Unsay ma-feel nimo? Iba musurok imong dugo, ma-high blood ka ba? Ma-high blood ka igsoon. So unsay mo gibuhat ni Moses, instead na istoryahon lang niya ang bato, gibunalan niya siyang tungkod kaduha ug nigawas ang tubig. Ingon ana igsoon. No, ug mao to nga tungod ni adto igsoon wala nakasulod si Moses sa promised land. Namatay si Moses ay ang edad 120 years old. And then ang nakabutang sa Bible si Moses strong pag gidaw kaayo. Pero gikuha na siya sa Ginoo. No ingon ana nga tao ang ilid ni Joshua igsuon mo nagibalik-balik sa Ginoo, be strong and courageous, no? Og dili lang kana igsuon ang ilid ni Joshua sa ilahang paglakaw ngadto sa wilderness or padulong ngadto sa Kanaan igsuon, which is ang promised land, naapod sila'y mga masugatan na mga tribo nga ilahang makasangka igsuon. Fortified cities, mga strong na enemies, ilahang makasangka igsuon. No, padulong ngadto moagi sila Jericho, moagi sila Amorites, Perizzites, Canaanites, Hittites, Girgagites, Hivites, and Jebusites. Mao ni ang kalaban nila padulong sa Kanaan igsuon sa promised land. Mo nagibalik-balik sa Ginoo nga gi-remind si Joshua nga maging courageous. Igsuon, courage is not based on human strength or confidence in every circumstance, but in the presence of God Himself. Gusto sa Ginoo igsuon nga si Joshua, mabutang niya ang iyang courage ngadto sa pulong sa Dios. Magaugat gayud ngadto ang iyang pagtuo sa pulong sa Dios. Mo gibalik-balik yun, gi-remind yun sa Ginoo si Joshua igsuon, no? Joshua could not move forward with boldness because God was with him wherever he went. Si Joshua igsuon nag-move siya forward in boldness sa kaisog igsuon. Tungod kay nasayon si Joshua nga kauban niya ang Ginoo masking asa siya. His leadership showed that true courage is not the absence of fear, but confidence in God's promises. Nakay courage igsuon makabatong gyapon kag kahadlok puras ko aba nakoy courage nga motindog diri. Pero before ko nitindog diri igsuon nahadlok pa ko. Lord tabang, no? Makapanampit ka sa Ginoo ba? No? Importante na siya igsuon. No, naatay courage diha sa Ginoo. Pero kung naatay courage igsuon, dili mawala ang fear. Pero kung naa ang courage imong kasing-kasing igsuon nakaugat nga na sa pagtuo sa Dios, ang fear mawala. Amen. No, isip usa ka leader igsuon kailangan nimo na siyang mapursi nga ang imuhang kaugalingon kailangan nimo ang imuhang courage kailangan mabutang ang imuhang kaisog mabutang nakagamot gayod sa pagtuo sa Dios ngano man igsuon ngano man kailangan na siya ibutang. Gitawag ka ni Christ
gihimo kang giluwas ka sa Ginoo. Gihimo kang leader igsoon. Masking asa ka padulong, naka sa imong trabahoan, kung walay Kristohanon diha, ikaw ang gibutang sa Ginoo nga mahimong leader. Ikaw ang mulid sa mga tao nganha sa imong trabahoan. Kung naay Kristohanon igsoon pero wala nagtinarong, ikaw ang gibutang diha igsoon sa imong trabahoan na mahimong leader. Sa inyuhang balay igsoon, kung walay Kristohanon diha, ikaw ang gibutang sa Ginoo nga mulid sa imong pamilya ngadto sa iyahang sabakan. Sa community igsoon, sa imuhang mga friends, ikaw ang gibutang sa Ginoo nga mulid sa ilaha aron sila makaila nganha sa atuang Dios. Ingna imong kaugalingon, I am a leader. I am a leader of God. Amen. No? Leader ka sa Ginoo igsoon, and ang usa ka leader kailangan mag-possess siya ani. Ang iyang courage nagaugat nga na sa pagtuo sa pulong sa Ginoo. Kailangan na siya igsoon. Same kay Joshua. Kita isip usa ka leader makaagi pud tag mga difficulties sa tuang kinabuhi igsoon. Na ay mga tao, mga friends nato nga ato ang gi-invite, gisharean sa gospel pero wala sila miduol sa Ginoo. Even gi-persecute pagyud ta. Atik-atik ra man ang imong habay. Atik-atik ra man ang imong kusog nimo moinom. Even sa imuhang pamilya igsoon, mag-share ka gospel, dili mo to imong family sa imuha. Ngano man? Tungod kay naa sila'y sarili pod na ginaisip igsoon. Mas mutuo pa ang ubang tao kanimo gawas sa imong friendship, gawas sa imong mga amigo, mga amiga sa community, sa imong kauban sa trabaho, gawas nila mas mutuo pa sa imong pamilya, mas mutuo pa ang uban tao pag preach nimo sa gospel sa ilaha, mag-say yes pa sila sa invitation nimo igsoon. You need to be strong and courageous because maagian nimong mga butang nga dili kaaya-aya igsoon, maagian nimo nga ma-hurt ka, ma-persecutan ka, i-deny ka, i-reject ka sa dihang nag-serve ka sa Ginoo. In even igsoon imong mga kumpare, kumare nimo, kauban nimo sa church, abi nimo tinud-anay dili di ay biyaan day gihapon ka dahan kay mga promises igsoon. Daghan kaayog ginastorya sa imuha pero kailangan ka maging malig-on igsoon tungod kay ang mga butang nga moagi sa imuhang kinabuhi dili sayon. Kailangan ka maging malig-on igsoon tungod kay naay mga challenges sa kinabuhi nga moagi sa imo isip usa ka leader sa Ginoo. You are a leader of God in your household, workplace, school, community, and you have school and community and you have do to task. Igsoon. Na kay mga task to do. Same kay Joshua. That is why, igsoon, you need to be strong and courageous. True courage comes not from ourselves, but from trusting God and His promises. Ang tinuod na courage igsoon is wala siya nagikan sa tuang kaugalingon. Apan ang tinuod na courage nagikan sa pagsalig nimo nganha sa Dios sa matag adlaw. Muna ang leader karon, ang mga leader karon igsuon need to learn to step forward sa ilahang pagtuo even in facing uncertainties and challenges sa ilahang mga kinabuhi. Importante siya igsuon. Ayaw kadayon og kumbaga, makaingon kasi mong kaugalingon nga muundang nako. Ayaw kadayon nga ma-discourage pag naay mga kanaas mahitabo sa imuhang kinabuhi igsuon. If ang isa ka leader ingon ana igsuon, dili jud mahitabo ang will sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Same diri sa church, grabe ba ang kusukuso sa tuwa diri? Di ba? Grabe kayo ang challenge sa tuwa diri igsuon. Grabe kayo ang gibuhat sa kaaway sa tuwa diri sa church. Kung ang atuang leader, ang atuang pastor, wala diha ni focus sa Ginoo, walay courage, dili maisugon. Do you think okay pa ato ang church karon? Nagapamuhat pa ba gihapon ta?
Or kita po doon na wad-an na tag paglaom. Muna igsuon, kailangan nga makabatunta ni ini. Ang atuang kaisog makagamot gayod sa pagtuo. 2 Timothy verse 7, it says here, God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Kay ang Dios wala naghatag kanato og espiritu sa kahadlok o pagkamahadlokon. In other words, igsuon, pagkamaulawon. Kisay maulawon diha. No, na-remember na ko igsoon sa kuwang kaugalingon kaniadto. Maulawon man gyud ko. No, dili kay ko istorya ba. Ambot lang tingala ko pag serve na ko sa Ginoo nahimo kong maulawon. Pagkakuan ako sa Ginoo, pagka-receive na ko sa iya, nahimo kong maulawon igsoon, di na man kong ganahan mong istorya. Nya na realize day na ko day pagbasa na ko sa pulong sa Ginoo to go to the world and preach the gospel. And I am with you wherever you go, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Nausab, oy. Sabay ko sa kong kauban sa simbahan, igsoon. No, anak ko nga brad, sabay ko sa simbahan, mag-evangelism mo. Evangelism sa People's Park. Kaduha nga beses igsoon, sige mig-meet up, siya ang nag-share sa gospel. Unya, ikatulong nga beses, gipangutana ko niya, Brad, willing na ka, andam na ka mo share sa gospel. Anak ko, dili lang siguro, mag-observe lang gihapon ko, Brad. Sige, mag-observe lang ka. Pag-share sa gospel, igsoon, giingnan ko niya nga, siya man ang nagunsa, mayong buntag, Ma'am Sir, mandisturbo mi sa inyo ha, pwede may makapangayo gamay nga oras, aron maka-share mi o gospel, word of God. Sige, okay lang. Giingon mga si Carly ang mag-share sa gospel. Ako, yawaran na ako, yalok ko. Wala lang kong natunaw dito. Ako di ay, unsa ito ha, nag-drawing pa ko dito, share ko gospel. Pagkahuman ato igsoon, amazing lang yun kayo. After ato igsoon, happy kayo, ingon ani di pag-share sa gospel. Naikahadlok ba? Naikahadlok, naikaulong, anong ako man, wala kag matunaw, wala kag ice cream dito nga tunga sa adlaw, wala kag matunaw, gani. Mo ta igsoon, pagka-learn ako nga pag-share sa gospel, sige na ko og share sa gospel igsoon. Tingala ko nawala akong pagkaulawon ug akong kahadlok. Naagya po'y kakulba igsoon. Naay kakulba. Pero nawala gyud ang kahadlok, nawala ang kaulawon ba. Baga nagdagway ron brad, dili pa doy maulaw gyapon ta, no? So pero for the glory of God, duot jud ta igsoon. No, move forward jud ta igsoon. Una siya, full encouraged to Timothy, mirrors God's words to Joshua. Believers today are called not to believe in fear or timidity, but are equipped by the Holy Spirit with power. No, gi-encourage si Timothy ni Paul ani nga time na kailangan nga dili ka mahadlok ug dili ka maulaw. No? Tungod kay naa ang espiritu sa Ginoo sa imuha nga may maghatag nimo gahom, maghatag nimo strength to face challenge. Na ang espiritu sa Ginoo sa imuha nga adunay gugma to serve others selflessly and self-discipline. Pagpugong sa kaugalingon igsoon to remain steady in faith. Courage for Christians comes from the Spirit of God, and just as Joshua, courage comes from the presence of God. Amen? No? Ang courage daw sa usa ka Kristohanon igsuon, magikan gayod sa Espiritu sa Dios. Same kay Joshua, naa ang Espiritu sa Ginoo, naa ang presence sa Ginoo igsuon. Lesson to live by, mga leksyon sa kinabuhi. True courage is not the absence of fear, but trusting God's presence and promises in every situation. Ang tinuod nga kaisog mao ang pagsalig sa saad sa Dios bisan pa adunay kahadlok. Masig unsa ang situation igsuon. Pag once nga naa ang courage, gibutang nimo nga na sa Dios, naa jud kay makita igsoon nga butang sa imong kinabuhi, mula hutay yug ka, mawala gyud ang kahadlok. Ikaduha, when faith is rooted in Him, fear loses its grip. And we can move forward with strength and confidence. Ang kahadlok na mawala kung ang pagtuo nakagamot sa Dios.
nagagamot nga sa Ginoo igsoon. No, kung imuhang faith rooted nga sa Ginoo, mawala gyud ang kahadlok igsoon. And maka-move forward ka, tagaan kag strength o confidence sa Ginoo. Ikatulo, real courage is not self-made. It is a born from relying on God's promises and His constant presence. Ang tinuod nga kaisog, mao ang bunga sa pagsalig sa presensya sa Dios. Amen? Ikaduhang lesson nga atong ma-learn sa kinabuhi sa leadership ni Joshua, obedience and dependence on God. In Joshua 1:8, it says here, "Study this book of instruction carefully. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do." So, gi-instruct sa Ginoo si Joshua ani igsoon na kailangan i-meditate ang pulong sa Dios adlaw o gabi. I-obey ang tanan na hisulat ug diha mamahimo kang prosperous ug successful sa tanan nimong pagabuhaton. Lasting success flows from obedience to God's words, not just hearing it but living it out. No, ang malungtarong kalampusan magdagaya gikan sa imuhang obedience nganha sa Dios, sa pulong sa Dios, dili lang kay sa imuhang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, kundi imuha sang gikinabuhi ang pulong sa Ginoo igsoon. Before Joshua lead Israel into battle, God reminded him that true success does not come from military strategy, strength, or numbers, but from obedience to God's word. Mo nag-i-instruct sa Ginoo si Joshua igsoon. No, nga gi-remind siya nga kung padulong na before na padulong si Joshua sa battle, gi-remind siya sa Ginoo nga ang tinuod nag-success wala gikan sa imuhang unsa ka kakusgan na kay military strategy, military leader magud ni si Joshua igsoon. Siya ang leader sa mga army sa Israel under the leadership of Moses. No, siya ang kuyaw kay mubuhat og strategy mo gani nahimo siya spy. No, naay 12 ka spies, no, iyang partner si Caleb, iyang partner igsoon. No? So gisugo sila ni Moses na mag-spy ngadto sa promised land sa Canaan igsoon, no, sa mga syudad kung asa sila padulong nga maagian gyud nila. No, in 40 days nag-spy si Joshua og iyang mga kauban igsoon. Muna nga gi-remind sa Ginoo si Joshua masking kay tungod kay nakahisayod gayud ang Ginoo nga nadyo skill si Joshua. Nga kabalo siya mabuhat og strategy unsaon pagpildi sa kaaway, naa siya'y kusog ug naa siya'y mga kauban na warriors, mga military igsoon nga anda makipagbisog alang-alang sa kahimayaan sa Dios. Gi-remind gayud si Joshua niini sa Ginoo igsoon. Tungod kay pwede kaayo nga makuha ni Joshua ang glory. Pwede kaayo nga dili siya mo depend sa pulong sa Ginoo. Pwede kaayo nga di siya mo obey sa pulong sa Ginoo ug dili siya mo depend nga na sa Ginoo igsoon tungod kay naa siya strength, kabalo siya unsa ang strategy ug kabalo siya nga daghan pud sila anda makipagsangka. But gi-remind sa Ginoo si Joshua igsoon ang true strength gikan gayud sa iya sa pag-obey sa iyahang pulong. Joshua was commanded to continually meditate on Scripture, to speak in it, and to practice it. His victories such as Jericho came when he followed God's exact instruction. Ang victory niya sa Jericho, igsoon, wala nagikan na sa iya. Tungod kay, ni follow siya, unsa ang gi-instruct sa Ginoo kaniya, igsoon. No? But his setback, kung sa'y kapildihan lang ni Joshua igsoon, no? Sa AI, sa dihang na ay nag-disobey sa iyahang people, igsoon, na ay nangawat. No, wala. Ang sulti ni Joshua nga hipuson ang tanan, gamit. Ang isa, gihipos, pero gibutang sa bag, gibutang sa tent, sa Achan, igsoon.
no? Og unsay gikuha niya, gitaguan niya sa tent ang robe, ang silver ug ang gold. Sa dihang pagkabaluan ni Joshua igsuon, niduol siya sa Ginoo. And after ato gi-confront niya si Achan pati ang iyahang mga pamilya. Unsay gibuhat ani igsuon, gi-stone to death sila. Mo na ang bayad sa disobedient kay Achan igsoon. Gi-stone to death sila and after gisunog sila. So naaday pag once nga naay disobedience mahitabo igsoon, naa jud siya consequence na mahitabo pud sa imuha. No muna, isa lang ang kapildihan ni Joshua igsoon, mora ni naka-record. For the record sa Bible, isa lang dili pa jud si Joshua ang nagbuhat sa ingon, no? This teaches us that prosperity and success in God's eyes are tied directly to living in obedience of His Word. No? Ang giteach daw ni kanato igsoon nga ang prosperity o ang success, no, sa mata sa Ginoo diha gyud gikan sa pag-obey sa iyahang pulong. Amen. No? Joshua's life shows that lasting success comes not from human wisdom or strength, but from aligning in every decision in God's will. Igsoon. Nahimong successful si Joshua tungod kay gi-obey niya unsay gi-instruct sa pulong sa Dios completely, no? Whether padulong siya sa Jordan River, gi-instruct siya sa Ginoo nga before mo abot Jordan River, ang inyong buhaton, ang Ark of Covenant must lead the way, mag-una gayud og mag-self i-purify ninyo ang inyong kaugalingon. Gi-follow na ni Joshua igsoon og naadyoy milagro na hitabo. Natunga ang Jordan River. Kung iyahang master si Moses gitunga ang Red Sea, si Joshua usab gitunga ang Jordan River aron makatabok sila padulong sa ilahang padulngan igsoon. Nganong natunga igsoon tungod kay nag-obey si Joshua o nag-depend si Joshua sa pulong sa Diyos. Even in marching around Jericho. Gisearch na ko ang Jericho igsoon, grabe din siya kabaga o grabe kay ni siya kataas. Naay ginatawag na outer wall. Ang outer wall is na siya 6 feet kabag-on. Outer wall na siya 6 feet kabag-on. Unya, napadjud siya high feet, after sa 6 feet na kabagon igsoon, napay inner wall na unsa kabaga igsoon 20 feet. Baga siya kaayo. Ang iyang higitason igsoon is naa siya ang inner wall is 12 feet ug ang iyang katason sa second wall is 30 feet, 20 to 30 feet igsoon. So yun sa wala pagbuhat sa Ginoo, no? Still, unsay gi-instruct sa Ginoo arong ma-fall down ang Jericho kay Joshua igsoon, gi-follow gyapon ni Joshua. March around Jericho each day for 6 days. On the 7th day, march 7 times. Gi-follow ni Joshua igsoon. Muna igsoon, nakabaton og success si Joshua, nahimo siyang successful sa iyang leadership sa Israelita padulong ngadto sa promised land tungod kay gi-obey niya ang pulong sa Dios ug nagdepende siya sa pulong sa Dios sa iyahang kinabuhi. Isip Kristohanon igsoon, we need to do the same. Di lang kay maminaw ta sa pulong sa Ginoo igsoon. Di lang tay mubasa ta sa pulong sa Ginoo igsoon, but we need to live it sa tuang kaugalingon. Kailangan na to puy-an ang pulong sa Ginoo. In James 1:22, it says here, "But don't just listen to God's words, you must do what is said. Otherwise, you are only fooling yourself." You must do what is said. Ingon ang pulong sa Dios igsuon, ayaw lang paminaw sa pulong sa Ginoo. Apan buhata usab unsay gaingon sa pulong sa Ginoo. James echoes that same truth in the New Testament. Hearing God's words is not enough. Real faith is shown in action. A person who listens but does not obey
A person who listens but does not obey is self-deceived. Gilimbungan daw niya ihang kaugalingon, igsoon. Ang usa ka tawo gapaminaw sa pulong sa Ginoo, unya wala niya gibuhat unsa ang nakabutang sa pulong sa Ginoo, iya daw gilimbungan iyang kaugalingon. You are only fooling yourself. Isip usa ka Kristohanon, isip usa ka leader, igsoon. You need to practice it sa tuang kaugalingon. Kung unsa atong nadungog, kailangan nato i-practice nato sa tuang kaugalingon, igsoon. Kung unsa atong nabasa sa pulong sa Ginoo, igsoon, we need to practice it sa tuang kinabuhi. Just like Joshua, he listened and obeyed God's word. Same karon, igsoon, believers are called not only to know God's word, but to live it. Same kay Joshua, igsoon. Nahimong successful ang iyang kinabuhi sa pag-lead niya sa Israelite padulong sa promised land. Tungod kay ni-obey siya, naminaw siya sa pulong sa Ginoo, gibasan niya ang pulong sa Ginoo, ni-obey siya sa pulong sa Ginoo, nagdepende siya sa pulong sa Ginoo. Same ang dapat buhaton sa believers, igsoon. Karon nga generation. Nganuman, no? Tungod kay daghang challenges sa kinabuhi, igsoon. O kung dili ka mo depende sa imuhang kinabuhi nga sa Ginoo, kung wala ka ga-obey sa pulong sa Ginoo, igsoon, kailangan ka i-made up nimo imuhang mind. Lord, tabangi ko, Lord, na ma-obey nako ang imuhang pulong. Lord, tabangi ko, Lord. Same kay Joshua, Lord, nga ma-meditate nako ang imuhang pulong day and night. Same kay Joshua, Lord, na ma-obey nako unsay naa sa imuhang pulong, Lord. We're not aiming perfection, igsoon, na we're not aiming ma-perfect nato ni igsoon, but we aim obedience. We aim na maging reliance ta diha sa pulong sa Ginoo sa matag adlaw. If you want to be strong, obedience and dependence of God is important. Same kay Joshua, igsoon. Gikanker niya ang mga tribes, ang mga fortified cities, gipang-conquer niya, naging strong siya, igsoon. And if you want to be strong, obedience and dependence of God is important. You cannot obey God's word. You cannot obey God's word and you cannot depend on God's word truly if you don't live by it. Hinay-hinay, igsoon. Brad Carl, nga ko ang hibawan lang yun na pulong sa Diyos, John 3:16 lang yun, then live by it. Puy igsoon. Mo na ang makaluwas sa imuha. Mo na ang makatabang sa imuha. Maski isa lang ka verse sa Bible, igsoon, imong na memorize. Scrutinize, igsoon, ang meaning. Mo na'y makatabang si mo, o mo na'y makaluwas si mo, igsoon. Diha mag-start ang imuhang obedience pag once na masabtan nimo ang pulong sa Dios. Diha mag-start ang imuhang dependence sa Ginoo pag once masabtan nimo ang pulong sa Dios. That is why ang pulong sa Ginoo gaingon sa Joshua 1:8, study this book of instruction. Kailangan nimo i-studyhan, igsoon. Wala lang ka ni basa ba, gi-study nimo unsay meaning ani, for God so loved the world. Unsay meaning ani? Nahigugma pag-ayo ang Ginoo sa kalibutan, kinsay naa sa kalibutan, ikaw na ug ako, igsoon. Iyang giula, iyang kinabuhi kanato. You need to study the book of instruction continually. Continuous, igsoon. Wala lang kay karon Sunday, nag-study ta sa pulong sa Ginoo, pero after, wala na ka nag-study sa pulong sa Ginoo. You need to live by it, igsoon. No, dili man perfect ang life, no? Pero kailangan nimo mo pursue, kailangan nimo mo barog, igsoon, no, for the glory of God. If you want victory and growth, live out His word daily. Kailangan nimo puy-an, igsoon, ang pulong sa Dios. Lessons to live by. Mga leksyon sa kinabuhi. True success is found in obeying and applying God's word, not hearing it. Not just hearing it. O ang kalampusan magikan sa pagtuman dili lang sa pagpaminaw sa pulong. Tinuod nga success, igsoon. No, magikan sa imong pag-obey nga sa Ginoo, i-apply ang pulong sa Ginoo dili lang sa imuhang unsa ang imuhang nadunggan, igsoon. Ikaduha, listening without obeying brings no change. Real transformation comes when we act on God's word.
Ang pagpaminaw daw sa pulong sa Ginoo nga walay pagtuman, walay kabag-uhan. Muna igsoon, gi-encourage ta sa pulong sa Dios nato karon. I believe kitang tanan gusto ta mabag-o. Tama? No? Muna hapit naman po ng Christmas, every New Year, natay resolution. Sige latag resolution. Maabot og 3 ka bulan, mubalik ra pud ta. Happy kay ta sa isa ka semana. Yes! Experience na ko na igsoon. Happy kay ko, di na ko uminom, di na ko manigarilyo, di na ko mag-adik-adik. Happy kay ko, yes, isa ka semana kani. Pag abot sa 2 ka semana kani. Abot sa 3 ka semana, agay ka. Sipiat naman ko, nagsunod-sunod na pug balik. No? Tungod kay igsoon, kung gusto ka mabag-o, kailangan nimo ilib ang pulong sa Ginoo day by day. Ga-desire man ta na igsoon, aminado man ta na nga di jud ta perfect. Dili man perfect jud ato ang kinabuhi. Na jud tay mga sami, natay sipiat mo na. Natay New Year's resolution, balik-balik lang gyud New Year's resolution gani. Ako sa una kay akong New Year's resolution, mutangkad ko, nitangkad jud ay ko. Natangkad man pud mi, tangkad man akong papa. No, sige na kog ambak taga New Year. Ambak. No? Lahi ako New Year's resolution igsoon nga wala lang. Binata nga unsa ba kay gusto lang taas para maging player sa basketball. Wala day binsoy day gihapon. Bangko day gihapon. Pasabol lang kapoy na ace player, no? So kana igsoon daghan kay tag gusto baguhon sa tong kaugalingon. Kabulo baka unsa ang secret igsoon? Mo ni ang secret. Kailangan nato puy-an ang pulong sa Ginoo. Then, naay kabaguhan maabot sa imuhang kinabuhi. Ikatulo, obedience is the evidence of faith and dependence on God is the pathway to real success. Ang pagkamasinugtanon mao ang ebidensya sa pagtuo og ang dalan sa tinuod na kalampusan. Ang obedience sa pulong sa Ginoo igsoon. Muna ang ebidensya sa imuhang faith nga na sa Ginoo. No? O ga-depend ka diha sa pulong sa Dios, mao kana ang pathway sa tinuod na kalampusan sa imuhang kinabuhi. Kinsa may gusto dili mo lampos. Kitang tanan, di ba? Sa atong buhaton, we need to obey God's word sa ato ang kinabuhi. Ikatulong lesson nga atong ma-learn sa leadership ni Joshua. Leading by example and service. Leading by example and service. A good leader is a good servant. A good leader is a good servant. Joshua served Moses before leading Israel, showing humility, integrity, and faithfulness. True leadership must first learn to serve. Tinuod na igsoon. Before ka mahimong leader igsoon, dapat kabalo jud ka mo serve. Kung asa ka gibutang sa Ginoo, either sa imong eskwelahan, sa imong trabahoan, sa balay, ay, napasugo kay mama. Hugas og plato, yes ma. Hugas og plato, yes ma. Nagsige gunit cellphone. Yes ma, niya sige gunit cellphone. Obey dayon. Yun ana ba? No? Gusto na sa Ginoo na ma-learn na to igsoon na before ta mahimong leader, kailangan sa aga mahimong faithful servant igsoon. Way back igsoon, naabot ko dire 2000 dito sa Matina, no, sa TC. Naabot ko dito 2010 November, no? Bago pa ko luwas ato, naluwas ko 2010 August. Apil ko seminar 21, 22, 23, no? And then abot ko sa church. Pag abot na ko sa church igsoon, nga ulawon pa kayo ko, rag dili pa jud ko kuan gyud. Unsa akong gibuhat igsoon, taga-abot na ko ay wala man koy task. Ga-arrange kog bangko. Ga-arrange kog bangko igsoon, gasilhig ko, ga-arrange kog bangko, gatrapo ko sa pulpit. Hangtod na igsoon. Masing asa padulong ang church. Mo akong pagabuhaton, arrange og bangko. Arrange og bangko, hakot sa drum set, sakag buhulan. Masing asa padulong ang church, ang ministry igsoon, ang church. Mo na akong pagabuhaton igsoon. Naay kasing-kasing sa pag-serve. Naay kasing-kasing mo arrange unsay kailangan, naay kasing-kasing na mo welcome maski wala gyud tagaan og task igsoon. A good leader is a good servant. Wala ako nag-aalsa sa akong sarili nga bangko ha. Nga good ko, dili ko good.
Naawag pong ko'y kailangan i-overhaul sa kuang kinabuhi igsoon. But gi-share na ko og unsa nga kuang gibuhat sa Dios, ako ang serbisyo sa iya arong mahimaya siya sa kuang kinabuhi igsoon. Wala ko'y lain yun mabuhat igsoon. Kana lang pag-arrange sa bangko. And then kadugayan igsoon gi-promote ko sa Ginoo na yung mga challenges, na yung mga need o sabon sa kaugalingon mo na nga. First na to ang i-teach ganina, courage rooted in faith. Kailangan ang imuhang courage gabutang yun diha. Ang imuhang pagtuga, root yun diha sa pulong sa Dios igsoon tungod kay na mga challenges sa kinabuhi nga pwede ka mo give up igsoon. Daghan jud kaayo. Una nga importante igsoon na ma-learn nato ni ang kasing-kasing nga makaserve. No? Nga na sa isig kaingon igsoon. A good leader is a good servant. Una si Moses igsoon before siya nag-lead sa Israel, tudluan usa siya mahimong yung unsay naa sa kasing-kasing nga may pahiubsanon. Na humility sa kasing-kasing igsoon. Anong kailangan ni sa usa ka leader? Lead by example and service. Anong kailangan ang humility sa usa ka leader igsoon? Tungod kay kung walay humility igsoon, maparehas ta igsoon sa mga Israelita kaniadto, musukol sa ilahang mga leader. Ug wala nagitudlo sa Bible igsoon. We need to have humility. Pag nay kailangan i-change, accept. Nay gistorya, dili man mustorya ang Ginoo sa imuha no nga. Carl, pagbaton og humility, kulbaan ganing mga taga-Israel gani nga Israelites gani nga nistorya ang Ginoo sa ilaha. Mo gay na nga nay gibuhat sa Ginoo nga magrepresent para sa mga tao si Moses kay nireklamo ang mga tao ni suggest nga Moses pwede dili na pastoryahon ang Ginoo sa mua. Gusto ka ang Ginoo mostorya sa imuha? With trembling or ang lights, ang gabi, ang thunder mutingog. Dili igsoon. Gamiton sa Ginoo ang tao palibot sa imuha para makabaton kag humility sa imong kaugalingon. Gamiton na igsoon. Muna si Joshua before siya nag-serve, gitudluan unsa siya og humility. Gitudluan unsa siya unsa ang integrity, unsa ang pagkamatarong. Igsoon, unsa ang ang faithfulness, unsa ang pagkamatinud-anon. Tungod kay gusto sa Ginoo na before mo lead si Joshua, mahimo siyang example sa mga tao, sa panon sa tao, sa 2 million nga tao nga iyang i-lead padulong sa promised land. Igsoon. Aduna siya humility, integrity, and faithfulness. Hay kung walay integrity igsoon, possible mo worship si Joshua sa mga idols na gina-worship sa mga Israelita. Pag wala na siya igsoon, possible. Pag walay faithfulness igsoon, possible. O sana, wa dyan sila kaabot sa promised land. Importante ni igsoon, isip usa ka leader nga naatay humility, naatay integrity, ug naatay faithfulness. No? Joshua 24:14-15. Kanisa na passage igsoon, ang title ani The Lord's Covenant Renewed. Unsay gibuhat diri gisomo ni Joshua ang tanan mga tribes pati ang mga leaders, gimeeting niya, no? Og gisaysay ni Joshua unsay gibuhat sa Ginoo kanila gikan sa Egypt hantod nakasulod sila sa promised land. Og sa verse 24:14-15 it says here, "So fear the Lord and serve Him wholeheartedly. Put away forever the idols your ancestors worship when they lived beyond the Euphrates River and in Egypt. Serve the Lord alone. But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you serve. Would you prefer the gods of your ancestors serves beyond the Euphrates, or it will be the gods of the Amorites in whose land you now live. But as for me and my family, we will serve the Lord." Amen. As for me and my family, we will serve the Lord. Pwede ni mo na istorya igsoon? As for me and my family, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Amen.
No? Na-renew ang covenant nila sa Ginoo ani igsoon tungod kay gipapili sila ni Joshua. Then choose today whom you serve. Sa dihang gisaysay ni Joshua unsa ka faithful, unsa ka matarong, unsa ka maayo ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Daghang kayog testing nahitabo sa ilang kinabuhi sa led ni Joshua ngadto sa Kanaan igsoon sa promised land. Gipapili sila ni Joshua igsoon. Then choose today whom you serve. Ang response sa mga tao in the latter verses igsoon, response sa mga tao, niingon ang mga tao ani, we will serve the Lord our God, we will obey Him. Tinuod yun na inyong giingon, ana si Joshua? Yes! Dili ba kamo mobalik og pag-worship sa inyong mga idols? Yes! We will serve the Lord. Gibalik na po sa mga tao ani igsoon. We will serve the Lord our God, we will obey Him. Mo kanay giingon, kung mao ka man na, ningon si Joshua, kaning dakong bato mao ni ang witness sa inyuhang gisulti karon, sa inyuhang gipromise sa Ginoo. And the latter verse igsoon, namatay si Joshua 110 years old. Namatay lang siya, wala gibutan dito nga unsay gikamatyan ni Joshua. So naging successful kaayo si Joshua sa iyahang kinabuhi igsoon. And even na-conquer niya ang heart sa mga tao. Ngano na-conquer igsoon tungod kay nag-lead si Joshua leading by example and service. Maskin pag ikamatay niya igsoon. Tungod kay si Joshua wala lang siya nag-strategize, naapod siya didto sa gubat igsoon nagipagsangka sa mga sa mga kaaway nila. A good leader is a good follower. Ang usa ka leader igsoon, usa-usab na kamaayo nga follower. Kung unsay i-instruct sa iya, mo follow gyud siya, no? Mo na siya igsoon nga kailangan ang loyalty sa usa ka leader walay dili siya divided. Kung nag-obey ka sa imuhang pastor, nag-obey ka sa imong leader, nag-obey ka sa Ginoo, imong pastor nag-obey sa Ginoo, nag-obey ka sa imong pastor, nag-obey pud ka sa Ginoo, dapat walay division igsoon. O dili bakang ba? Langit kalibutan. Sa Ginoo lang gyud igsoon. No? Importante na siya, no? Kailangan nato ma-remove, no, ang anything na ga take place sa tuang kinabuhi igsoon nganha sa Ginoo. And grabe kayo ang gibuhat ni Joshua igsoon. Hangtod sa iyahang kamatayon, unsa ang sulti niya sa iyahang kinabuhi? As for me and my family, we will serve the Lord. Leadership is not about position but about serving and stating a godly example and other can follow. 1 Timothy 4:2-12, it says here, do not let anything less of you because you are young, but be an example of believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. No? Gi-encourage ni Paul si Timothy ani igsoon na ang leadership ni Timothy kailangan niya malib siya by example. No? Dili daw kailangan daw nga mag-live siya by example sa tanan believers kung unsa ang iyahang ginastorya igsoon. Istorya sa kinabuhi, kailangan magstorya ka na ay gugma, na ay pagtuo, ug na ay kaputli sa kasing-kasing. Joshua lead by being present in his people in the battle of worship. Like Timothy, and all believers are called to be an example in words, action, love, and faith, and purity. True influence comes not from what we say, but from how we live. We need to live by example igsoon. No, makita na siya igsoon sa imuhang kaugalingon. Wherever God place you sa imuhang trabaho, sa imuhang balay, no, sa imuhang ministry kung asa ka naga-serve sa Ginoo, kailangan mo pakita gayud ang humility ug ang integrity. Tungod kay i-follow ni ang mga tao karon igsoon, kabalo na sila unsay tama ug mali. No? And ang people karon igsoon mo follow siya og leader, tinud-anay kung ang leader nagapuyo sa iyahang ginastorya. Unsay preach what you say tawag ana,
kailangan nimo sundon ang unsay ginastorya nimo ba, no? Ana siya igsuon. Mo na ginapangita sa mga katawhan karon. Lessons to live by, mga leksyon sa kinabuhi. A good leader begins as a faithful servant. Leadership is not about position or power, but about showing humility and being willing to serve others. Modo na ang good leader igsuon. No, faithful na servant. No, niya dili siya gahaman sa posisyon or sa power, mag-serve lang gyud siya. Nga naay humility, ug naay willingness na mag-serve sa uban tao. Ikaduha, people followed leaders who practice what they preach, integrity, living consistency in both words and action builds trust and respect. No, ang mga tao daw igsuon, mo follow daw sa leaders. No, tinud-anay ni siya nga leader igsuon, no? Who practice what they preach. No, kung sa imuhang gi-preach, no? Integrity and actions, no? Builds trust and respect igsuon. Muna ang pagabuhaton sa mga followers o sa ka-leader nga naay kasing-kasing na ingon ani. Ikatulo, a true leader makes clear choice to serve God wholeheartedly and inspired others through unwavering devotion and commitment. Tinuod daw nga leader igsuon, i-make daw niya nga ga-serve siya sa Ginoo kinasing-kasing ug ma-inspire ang uban sa iyahang devotion na ug iyahang commitment na unwavering nga na sa Ginoo. Ikaupat, the greatest leaders are those who point others to God by the way they love, serve, and live out their faith. Ang leader daw nga makaingon ka nga kuyaw igsuon kadto daw tong mga tao, mga leader nga i-point ka back to God, kumbaga tarungon niya, i-guide ka niya ba ang imong kinabuhi nga na sa Ginoo nga adunay paghigugma, nga nay tinuod nga serbisyo ug pagtuo nga na sa Dios. Importante ka na igsuon. So we need to live by example and service. Same kay Joshua igsuon. Giled niya ang mga Israelites sa Kanaa sa promised land igsuon nga naay good example. A good leader is a good servant. Word to remember. True leadership is not found in power or position, but in living with courage rooted in faith, obedience to God's word, and heart of service. When we trust God's presence, follow His instructions, and lead by example, He equips us to overcome fear, succeed in our calling, and influence others to God for His glory. Amen.